Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ella at welcome sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na kadalasan hindi alam o hindi masyadong naintindihan ng mga kalalakihan tungkol sa mga babae pagdating sa bembangan at closeness sa isang relasyon. Hindi ito tungkol sa bastos o graphic na usapan. Ito ay tungkol sa pag-unawa, respeto, at kung paano maging mas maayos at mas ligtas ang isang relasyon, lalo na sa aspeto ng pagiging malapit sa isa't isa. Para sa maraming lalaki, ang intimacy ay kadalasang iniisip bilang isang physical na gawain. Pero para sa maraming babae, hindi ito agad nagsisimula sa katawan, nagsisimula ito sa emosyon. Ibig sabihin, kung ang babae ay nakakaramdam ng stress, hindi pinakikinggan, o emotionally distant ang partner, mahirap para sa kanya na maging open sa intimacy. Ang simpleng pakikinig, pag-alala sa maliliit na bagay, at pagiging present ay malaking bahagi ng paghahanda ng babae sa closeness. Hindi lahat ng babae ay pareho ng bilis pagdating sa pagiging comfortable. May mga babaeng mabilis maging relaxed, at may mga babaeng kailangan muna ng oras para magtiwala at maging kalmado. Hindi ito pag-iinarte o pagtanggi. Ito ay natural na reaksyon ng katawan at isip. Kapag minamadali ang isang babae, kadalasan ay mas lalo siyang nagiging tense, na kabaligtaran ng intimacy. Ang intimacy ng babae ay lubos na naapektuhan ng kapaligiran at kalagayan ng isip. Kung siya ay pagod, maraming iniisip o may problemang hindi pa napag-uusapan, mahirap para sa kanya na mag-focus sa closeness. Para sa maraming lalaki, pwedeng iwalay ang stress at intimacy. Pero para sa babae, magkakabit ang emosyon at katawan. Hindi pare-pareho ang sensitivity ng bawat babae. May mga babaeng mas sensitibo sa haplos, pressure o galaw kaysa sa iba, kaya mahalagang maging maingat at observant. Ang ginagawa ng dati mong partner ay maaring hindi akma sa kasalukuyan mong partner. Dito pumapasok ang respeto at pakikinig. Madalas hindi alam ng mga lalaki na iba ang paraan ng katawan ng babae sa pagtugon. Hindi ito palaging sabay, hindi palaging mabilis, at hindi palaging pareho sa inaasahan. Hindi ibig sabihin nito na may mali o may kulang. Ibig sabihin lang nito ay magkaiba kayo, at kailangang i-adjust ang expectations. Kahit maliit na discomfort, physical man o emosyonal, ay malaking bagay para sa babae. Kapag hindi ito napansin o binaliwala, nasisira ang tiwala. Ang intimacy ay hindi dapat pinagtitiis. Dapat ito ay ligtas, kusang loob, at may mutual na respeto. Para sa maraming babae, ang mga salita, assurance, at emotional presence ay mas malakas ang epekto kaysa sa mismong physical action. Kapag ramdam ng babae na siya ay pinapahalagahan, nire-respeto, at pinakikinggan, mas nagiging bukas siya sa closeness. Para sa ilang lalaki, tapos na ang intimacy kapag tapos na ang moment. Pero para sa maraming babae, doon pa lang ito nagiging buo. Ang simpleng pagyakap, pag-usap o pagiging present pagkatapos ay nagpapatibay ng emotional bond at trust. Hindi pare-pareho ang gusto, ayaw at comfort level ng mga babae. Hindi ito dapat hulaan o ipilit. Ang bukas at mahinahong komunikasyon ang susi para malaman kung ano ang tama at mali para sa inyong dalawa. Kung may isang bagay na dapat tandaan ng mga lalaki, ito ay ito. Ang pagtatanong at pakikinig ay hindi kahinaan. Ang simpleng tanong na okay ka ba, comfortable ka ba, ay nagpapakita ng respeto at malasakit, at iyon ang pundasyon ng healthy intimacy. Sa aking opinyon, maraming hindi pagkakaunawaan sa relasyon ang nangyayari dahil magkaiba ang paraan ng pag-intindi ng lalaki at babae sa intimacy. Kapag mas pinili ng lalaki na unawain kaysa ipilit, mas nagiging maayos ang relasyon. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging responsable at maingat sa damdamin ng partner. Yan ang bagay na kadalasan hindi alam ng maraming kalalakihan tungkol sa babae pagdating sa intimacy. Kung may natutunan kayo, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. May gusto ba kayong susunod na topic, ay comment nyo lang sa baba. Maraming salamat at ingat po palagi.